Isang hospital bed ay makikitang nakahiga ang isang babae na mayroong ventilator machine na sumusuporta sa paghinga nito. May kaputlaan ito at medyo payat ang pangangatawan, ngunit hindi pa rin mapagkakaila na maganda ito. Lumapit si Liam sa boss niyang nakaupo sa tabing kama at puno ng pag-aalalang nakatingin sa babaeng walang malay. Mr. Dawson, Doc Johnson said, 24 hours have passed and Isves Mendoza is no longer on the verge of death. Her condition has returned to normal. Onsvo ni Liam sa kanyang boss. Sagot ni Gnaves na bahagya namumula at nanlalalim ang mga mata. Si Gwyneth ay nagkaroon ng impeksyon sa lungs at kinailangang obserbahan sa loob ng 24 hours. Kaya naman dahil doon ay halos 2 araw siyang walang tulog. Baka siyon sa mga mata niyang nangingitim na ang ilalim dahil sa eye bags. Take a rest, Mr. Dawson. I will take care of Enna. Mendoza, saad pa ni Liam. Kaagad tumayo si Gnaves at bago lumabas ng kwarto ay sumulyak siya sa babaeng nakaratay. Hangad di sana ay magising na ito sa lalong madaling panahon. Dahil doon sa ACT niya ipinagamot si Gwyneth, bumili siya ng rest house para maging pansamantalang tuluyan kapag naroon siya. Isa itong mansyon na makikita sa Sang Executive Village, hindi kalayuan sa naturang hospital. Kaagad na nagpahatid si Gnaves sa kanyang driver at halos 15 minutos lang ay narating niya ang mansyon. Inuna muna niya ang mag-shower dahil pakiramdam niya ay nanlalagkit ang kanyang katawan. Nang makalabas ng banyo ay dinampot niya ang cellphone na nakapatong sa center table para i-check ang mga emails patungkol sa kumpanya at iba pa niyang negosyo. Hindi kasi niya naasikaso yon dahil busy si Va sa pagbabantay kay Gwyneth. Unintentionally, he noticed the last text messages between him and Lalaine. He was gone for 2 days. The girl didn't even text him to say hello. He frowned and was about to call her when he saw the time on his cell phone. He knew that at that time it was already late night in the Philippines. Nag-decide siyang text na lang si Lalaine para kumustahin ito at magpaliwanag kung bakit wala siya, pero natigilan din siya nang ma-realized ang kanyang ginagawa. Bakit naman niya kailangan niyang mag-explain sa babae? Niwala nga tong pakialam kung nasaan siyang lupalop nagpunta. Lalong naging masama ang timpla ni Gnaves nang maisip ang mga bagay na yon. Kaya naman kaagad din niyang binura ang text messages na para kay Lalaine at basta na lang ihinagis ang cellphone sa ibabaw ng kama. Nagtagal pa si Gnaves ng halos 1 linggo sa IC dahil siniguro muna niyang nasa maayos na kalagayan si Gwyneth bago muling bumalik sa Pilipinas. Habang nasa sasakyan, inabot ni Liam ang isang pink box sa kanyang boss at sinabing, Mr. Dawson, ito na ang pink diamond necklace na sinasabi ninyo. Okay, mailing sagot naman ni Gnaves. Balak niyang bigyan ng regalo si Lalaine dahil alam niyang naghanda din ito ng regalo para sa kanba. Kababalik lang niya mula at dumiretso kaagad siya sa Debonair para ibigay yon sa babae. 1 week silang hindi nagkita pero ni hindi man lang siya tinawagan nito para kumustahin man lang. Naningkit ang kanyang mga mata nang maisip yon. Mukhang nag-alaga yata siya ng taong hindi man lang marunong tumanaw ng utang na loob. Ilang sandali pa nga ay narating na nila ang kanyang kumpanya at nang makababa ng kotse ay kaagad niyang nakita si Lalaine na papalabas ng gate ng Debonair. Nakapusod ng buhok nito at nakasuot ng light pink na blouse at blue jeans at nagmukha itong dalagita dahil sa postura. Nang makita niya ang babae ay biglang nanuyo ang kanyang lalamunan. Bigla ring nag-init ang kanbang katawan dahil 1 linggo niya tong hindi nakita. Hanap niya ang balingkinitang katawan nito, mga iyak at daing na sadyang nakababaliw para sa kanya. Kinalma ni Gnaves sarili at kinontrol ang pag-ahon ng pagnanasang nararamdaman saka nagtuloy-tulob ng lakad patungo sa kinaroroonan ni Lalaine. At dahil hindi ito nakatingin sa gawin niya, kaya hindi siya kaagad nakita ng babae. May kalayuan pa siya kay Lalaine nang bigla itong kumaway sa harapan nito at mumiting matamis. Kuva Elia, masabang pagtawag nito sa kapatakbong tinungo ang lalaki. Mabilis na nagkubli si Gnaves sa malaking halaman upang hindi siya makita ng mga ito. At mula sa kinatatavuan kita niya na bumaba sa kotse si Eliga at matamis ang pagkakangiti na sinalubong ang babae. Inabot din nito mula sa kamay ni Lalaine ang isang paper bag na noon lang niya napansin na hawak ng babe. At dumilim ang kanyang anyo nang makitang isang brand new camera ang inilabas ni Elijah mula sa paper bag.
Matapos ng sandaling pag-uusap ng mga ito at sumunod na binuksan ni Elijah ang passenger seat. Matamis ang ngiting sumakay naman doon si Lalain. Tinakpan pa ng palad nito ang ulo ni Lalain habang papasok sa kotse nang sa gayon ay hindi ito mauntog. Ang pag-aalala niya at pagkabalisa dahil sa isang linggong hindi pagkikita ay naging insulto para kay Neves matapos mapanood ang eksenang yon. Sa matinding galit na nararamdaman halos madurog na niya ang pink box na hawak-hawak niya. Mukhang simula pa lang ay wala talaga itong balak siyang bigyan ng regalo dahil si Elijah pala ang nais nitong pagbigyan ng kamera na yon. Habang pinanonood ang mga ito na masayang nag-uusap at nagtatawanan, nanlilisik ang mga mata ni Neves at madilim ang kanyang anyo. Kaya pala, wala siyang balita rito sa isang linggong nakalipas. Siguro nga ay umasa tong hindi na siya babalik pa. Sure enough, a liar is a liar, and the agreement has no effect on her. Pinaglaruan na naman siya ng babaeng ito sa pagkakataong yon. Habang nasa lamesa, sa restaurant kung saan sila nagpunta para mag-dinner ay malungkot ang mukha na binuksan ni Elijah ang limited edition camera na ibinigay sa kanva ni Lalain. Ang cellphone na ibinigay niya mailalain ay wala pang 10,000, samantalang ang mga chocolates naman ay binili talaga niya para mabigyan ang mga kasamahan nito sa trabaho. Alam niyang gustong tumbasan ni Lalain ang halaga ng mga ibinigay niya para rito, at hindi siya natutuwa sa ideya na Yvonne. Para kasi sa kanya ay regalo iyon at hindi dapat hinahanapan ng kapalit bumuntong hininga si Neves bago nagsalita, Lalain, you don't have to do this. Binigay ko ang lahat ng iyon kasi gusto ko, at hindi dahil gusto kong kapalit mula sayo, malungkot na wika ni Elijah. Kuya Elijah, napakarami na nang naitulong mo sa pamilya ko simula noon pa. At ngayong kumikita na ako ng sarili kong pera, hindi naman ako papayag na gagastos ka pa ulit, sagot naman ni Lalain sa lalaki. Wala namang nagawa si Elijah sa pamimilit ng dalaga, kaya lihim na lang siya na pabuntong hininga. Okay, pero last na ito, ha? This must not happen again, ani Elijah. Nakangiting sagot naman ni Lalain kasabay ng pagtango. Let's eat. Bago pa lumamig ang mga pagkain, anyaya pa ni Elijah sa dalaga. Okay, sige. Nang matapos ang kanilang dinner, hinintay ni Lalain sa entrance ng parking lot ng restaurant si Elijah na makuha ang sasakyan nito. Habang nakatayo, isang itim na kotse ang huminto sa kanyang harapan. Pamilyar kay Lalain ang sasakyan iyon, at bago pa siya makahuma, biglang bumukas ng pinto nito ay isang pares ng mahahabang braso ang humila sa kanya papasok. Tulong, sigaw ni Lalain, subalit huli na dahil nakasara na ang pinto ng kotse at paharurot na umalis sa lugar na iyon. Tulong! Kaagad na nagsara ang pinto ng sasakyan, at nang lingunin ni Lalain, ang may-aring mga kamay na humila sa kanya ay mga matang kailalim kung tumitig ang sumalubong sa kanya. Inihinto rin nito ang kotse ilang metro, hindi kalayuan sa restaurant kung saan sila nagpunta ni Elijah. Sandali siyang natigilan bago nakapagsalita. Mr. Dawson, nagugulat niyang tanong. Disappointed, malamig na tanong ni Neves na ang mga mata ay naniningkit sa galit. Bago pa makasagot si Lalain, hinila nito ang kanyang braso at inilapit ang kanilang mga katawan sa isa't isa na para bang ayaw siyang makawala. Walang pakialam kung mayroon man silang kasama sa loob ng sasakyan. Tawagi. Wala sa sariling na itulak ni Lalain ang lalaki at namumutla ang mukha nakatingin sa kaharap. Are you hiding something? 1 week lang tayong hindi nagkita, di mo na ako kilala, tanong ni Neves na puno ng panganib ang boses. Ilang araw akong wala sa bahay. You looked happy, dagdag pa ni Neves sa babae na hindi makapagsalita. Hindi tanga si Lalain para hindi maintindihan na galit ang lalaki. Iyon nga lang, hindi niya alam kung bakit. Dahil ba may nangyari kay Gwyneth sa SES? Kinagat ni Lalain ang kanyang labi. Anong masava? Hindi kita maintindihan ni. Aniva sa mahinang tinig at inalis ang tingin sa lalaki. Liar. Nakakatakot ang boses ni Knives ng ilabi Yvonne. Ginagawa mo akong tanga. Are you having fun? Ano ba ang ibig mong sabihin? Nalilitong tanong ni Lalain sa lalaki. Lalong naningkit ang mga mata ni Knives na ibig sabihin ay hindi ni Van nagustuhan ang sinabing kaharap. Matagal ko nang sinabi sa'yo na kapag sinubukan mong maghanap ng ibang lalaki, papatayin kita. Hindi naman ako naghanap ng iba, ani Lalain na pilit iniiwasan ang nakakatakot na tingin ng Knives.
Hindi, mariing tanong ni Gnave sa umarko ang makakapal na kilay. Di ba't nakikipag-date ka sa isang lalaki at kumain pa kayo ng dinner? Maybe you are not taking our agreement seriously. Nanigas si Lalain sa kinaupuan. Tama ba ang narinig ni Va? Na-misunderstand ba nito kung ano ang maroon sa kanila ni Elijah? Natatarantang nagpaliwanag si Lalain. Hindi ako nakikipag-date kay Kuya Elijah. Itinuturing ko na siya bilang kuya at kapamilya, kaya nagkakamali ka ng iniisip. Kuya. Kapamilya. Nainsulto si Gnave sa narinig. Ang akala bang babaeng ito ay malilin lang siya. Kung nakausap mo ang Elijah Montenegro noon ang time na kailangan mo ng tulong, lalapit ka pa rin ba sa akin para gumawa ng business? Sarkastikong tanong ni Gnaves. Nakagat ni Lalain ang pang-ibabang labi. Hindi ni Va alam kung paano sasagutin ang tanong na yon. Kung hindi siya sasagot at wasan ito ay parang sinagot na rin niya ang tanong na yon. Samantalang naisip naman ni Gnaves ang mga pagkakataon na naaalala niya ang baba habang nasa abroad siya. Maging kung ano ang mararamdaman nito sa oras na maibigay na niya ang pink diamond necklace. Bigla-bigla parang gusto niyang sakalin ito hanggang sa mamatay. Pinisi ni Gnaves ang pinging baby at inilapit ang labi sa tenga nito at bumulong, "Your kind brother, does he know that you moan in someone else's bed?" Pakiramdam ni Lalain na nuyo ang lahat ng dugo niya sa katawan dahil sa sinabi nito. Kinilabutan si Va at nanginginig ang labi na nagsalita, "Di, bakit sobra ka naman batang magsalita? Bakit mali ba ako ng sinabi?" Ngumisi si Knives. "Didn't you sit on his lap because you wanted to seduce me that time?" Bigla-biglang nag-init ang sulok ng mga mata ni Lalain. Ang kanyang labi ay halos dumugo na dahil sa mariin niyang pagkakakaga. Ang niyak niyang anyo ay mapapalambot ang puso ng kahit na sinong makakakita. Sa isang iglap, nagbago ang ekspresyon ni Knives. Ang kaawa-awang itsura ay muli na naman siyang pinalambot. Knives thought, the woman wouldn't have reacted like this if what he said was right. But no, he won't be fooled by this girl anymore. He kept telling himself that he shouldn't trust Lalaine Aragon because she's a heartless liar. Naging tensyonado ang paligid sa pagitan ni Knaves at Lalain, hanggang sa basagin ayon ng isang tawag. Kaagad na sinulyapan ni Lalain ang kanyang cellphone na nahulog sa upuan ng kotse para tingnan kung sino Yvonne. Hindi ni Va magawang kunin ang cellphone dahil sa takot sa kaharap. Si Elijah ang nakita niya sa color G. Nang lumingon siya sa labas ng bintana ng sasakyan, nakita niyang nakatayo ang lalaki sa entrance ng parking lot at tinatawagan siya. Nagtanong-tanong din ito sa mga dumadaan sa tapat ng restaurant habang puno ng pag-aalala ang mababasa sa mukha. Alanganin ni Vang nilingon si Knaves, Mav, nakakatakot na tingin ng mga sandaling yon sa kamaingat na nagsabi, pwede ko bang sagutin ang tawag? Nakikiusap ni Vang tanong sa kaharap. Ang kaninang malambot na anyo ni Knaves sa isang saglit ay muling nagdilim. All right, answer the call, malamig na sagot nito. Dahil naisip ni Lalain na baka biglang magbago ang isip ng lalaki ay mabilis niyang dinampot ang cellphone, at nang akmang sasagutin na niya ang tawag ay mabilis niyang hinawakan ang kanyang kamay at pinigilan siya. But I'll have to wait until I'm done. Matapos sabihin yon, gamit ang malaki niyang kamay ay sinapo niya ang ulo ni Lalain at inilapit sa sarili upang halikan ng marahas. Halik mang matatawag, pero para kay Lalain ay pagkagat na ang ginagawa ni Gnave sa kanyang labi at ramdam niya ang hapdi dahil doon. Please tama na, nakikiusap na saad ni Lalain sa habang maring nakapikit dahil sa sakit na nararamdaman sa labi. Patuloy pa rin sa pagtunog ang cellphone ni Lalain at ang galit na nararamdaman sa dibdib ni Gnave ay tila lalong tumindi. Lalain Aragon, may kabayaran ang ginawa mong paglalaro sa kin, nakangising sabi ni Gnave nang binitiwan ang may sugat na labi nito. Do you think if we have sex here and I roll down the car window, will he be able to see? Nakangising tanong ni Knives na nakatingin din sa direksyon ni Elijah. Tila may kung anong gong ang nanuot sa tenga ni Lalain ng oras na yon. Hindi niya akalain na ganoon ito kabastos at pati sa loob ng kotse nito ay balak nitong makipagtalik. Dahil sa takot na baka kung ano pa ang maisipang gawin ng lalaki ay nanginginig na nakiusap si Lalain, "Please. Aavaw ko na. Tapusin na natin to, babayaran ko ang lahat ng perang inutang ko sa Vo, kaya please lang tama na." Nang marinig yon ay nagpanting ang mga tenga ni Knives. Pagkatapos siya nitong gamitin ay basta na lang siya nitong sisipain palayo.
Napakagaling talaga nito. Parang bulkang sumabog si Knives, kaya naman malakas niyang sinuntok ang sandalan ng car seat na para bang doon niya ibinubuhos ang galit. Nanlilisik ang mga mata ni Va habang nakatingin kablalain na noon ay tahimik ng humihikbi. Pagkatapos mong akong pilitin sa gusto mo at magmakaawa, basta mo na lang sasabihin na avaw mo na, nagtatagis ang bagang na tanong ni Knives sa babaeng takot na takot naman. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Essie, nakalagay ba sa agreement na pwede mo akong ipahiya kung kailan mo gusto? Sagot ni Lalain, kahit nanginginig siya sa takot na nakikita sa lalaki. Umangat ang gilid ng labi ni Knives. Malinaw na nakasulat sa agreement na kapag ginusto ko, ibibigay mo sa akin. So I'm not humiliating you, what I want is for us to have sex now, anang lalaki na may nakakatakot na ngiti. Malinaw na nakasulat sa agreement na kapag ginusto ko, ibibigay mo sa akin. So I'm not humiliating you, what I want is for us to have sex now. Tinakasan ng kulay ang mukha ni Lalain nang marinig yun. Mukhang seryoso talaga ang lalaki sa sinasabi nito, kaya dumagundong ang kanyang dibdib dahil sa kaba at takot na maaaring mangyari. Please, wag mo namang ipagawa sa akin ang ayaw kong gawin, nakikiusap na saad ni Lalain na namumula ang mga mata dahil sa kaiyak. Sa malasan lang, hindi na magiging soft-hearted si Knives sa babaeng ito. Wag mo akong tingnan na parang ako ang pinakamasamang lalaki sa mundo, ani Knives sa kangumisi. This is deal between us. As a pet, dapat maging mabait ka lang at sumunod sa gusto ng amo mo. Basa ng luha ang mga mata ni Lalain dahil sa pag-iva. Hindi ni Va makavanan ang masasakit na mga salitang natatanggap ni Va sa lalaki. Kava naman lalong sumidhi ang kanyang kagustuhan na makawala na sa kamay ng malupit na lalaki. Nanginginig ang mga balikat at sumisinghot, singhot si Lalain nang muling magsalita. Pakiusap, Mr. Dawson, pakawalan mo na ako. Marami namang babe ang papayag sa gusto mo kahit hindi mo pinipilit. Huwag mo na akong pag-aaksayahan ng oras. Pakawalan. Pakawalan, timbagang naisip-isip ni Knives mukhang no nang una pa lang, ito na talaga ang plano ng babang ito, ang gamitin siya bilang stepping stone sa mga gusto nitong gawin. At ngayong nakuha na nito ang gusto ay basta na lang siya nitong ipagtatabuyan. Gusto mong pakawalan kita, malamig na tanong ni Knives sa kangumisi. Para naman, wag mong sabihin na hindi kita binigyan ng chance, okay sige. Okay, as long as bubuksan mo ang bintana ng kotse at sasabihin kay Elijah Montenegro ang tungkol sa agreement natin, pakakawalan kita. Parang sumabog ang ulo ni Lalain dahil sa sinabing lalaki. Ano ang gagawin niya? Pinahahalagahan si Va ni Elijah at ang malaki ang paniniwala nito sa kanva pagdating sa future niya. Pero ipinagpalit lang niya ang kanyang katawan para sa pera. Ngayon, paano niya maipagmamalaki ang ganoong bagay? O bakit? Do va need he help? Nakangising tanong pang muli ni Knives nang hindi kumibo ang babe, saka itinaas ang kanyang kamay para pindutin ang lock ng bintana. Sa takot ni Lalain ay mabilis niyang pinigalan ang kamay nito at umiiyak na nakiusap, please, wala na akong sasabihin, please. Pinagmasdan ni Knives ang umiiyak na babae. Dahil sa iligan na yon, halos bumaha ang loob ng kanyang kotse kaiiyak ni Lalain. Ganito ba talaga kaimportante sa kanya ang lakaking yon? Galit na pinahid ni Knives ang mga luha sa pisngi nito gamit ang kanyang hintuturo. Ganvan ba talaga kawalang kwenta ang mga luha mo? Galit niyang tanong sa baba na patuloy sa paghikbi. Sa kabilang banda, habang patuloy naman ang pagtawag ni Elijah sa cellphone number ni Lalain at pagtanong-tanong sa mga taong dumaraan, ay isang kahina-hinalang itim na luxury car ang nakita niyang nakapark sa gilid ng kalsada. Mabilis ni Va itong nilapitan at kumatok sa naturang bintana upang alamin kung naroon ang driver. Sinubukan pa ni Elijah na silipin ang bintana ng sasakyan pero dahil tinted yon ay hindi niya maaninag ang nasa loob. Umangat ang gilid ng labi ni Knives habang pinanonood si Elijah mula sa labas ng kanyang bintana at saka walang kaabog-abog na pinindot ang lock ng bintana. Nanigas ang katawan ni Lalain at nahihirapan siyang huminga na para bang maisumasakal sa kaya ng mga sandaling nang marinig ang pag-unlock ng bintana. Lalain D. Ani Knives na madilim ang anyo, gusto kong malaman kung ano ang kaya mong gawin para mapigilan siyang malaman ang lahat, saad ni Knives na puno ng galit at pagnanasa ang mababasa sa mga mata. Hello? Could you please roll down your window? Luweles na tanong ni Elijah na maririnig ang boses mula sa labas ng sasakyan.
Nahihintakutang tumingin sila lain kay Neves na walang kasing lalim ang mga mata kung tumingin. At kahit hindi nito sabihin ay alam niya ang ibig nitong sabihin. Gusto nitong pasayahin niya ito at gawin ang palagi nitong gustong gawin. Dahil naubusan na ang pasensya ni Neves sa babaeng kaharap, muli niyang itinaas ang kanyang kamay at muling nagtangka na buksan ang bintana. Ngunit mabilis namang nahawakan nila Lain ang kanyang kamay at inawat. Marahas na ipinilig nila Lain ang kanyang ulo upang iparating na huwag nitong ituloy ang pagbukas ng bintana. At maya-maya pa ipinadausos niya pababa ang katawan sa car seat nang sa gayon ay mapaluhod siya harapan ni Neves. Biglang namang naging mabigat at mabagal ang paghinga ni Neves ng mga sandaling iyon. Sinubukan nila Lain na pigilan ang kahihiyang nararamdaman, ngunit ang mga luha niya ay nagsimulang bumagsak ng butil nang ilapit ang sarili sa kandungan ng lalaki. Lalaine was shaking and crying, and she was like a little flower abused by strong winds and storms, still standing but torn. But Knives didn't pay attention to the little flower in front of him, because he was just stunned by the tears that kept falling like crystal. Tiningala nila Lain ang lalaki at puno ng sinseridad na nakiusap sa nanginginig na tono, "Oo, kailang ba?" Biglang hinawakan ni Knives ang pulsuhan nila Lain, ang mga mata niya ay puno ng galit kaysa pagnanasa. Para sa lalaking yon, handa mong gawin ang lahat. Matapos ni Von ay malakas na sinipa ni Knives ang likod ng upuan ng driver, na para bang doon nito ibinubuhos ng galit sa kaharap. "Drive," pasigaw nitong utos. Nang makaalis na lugar na iyon ay saka lang nakahinga ng maluwang sila Lain dahil alam niyang malayo na siya kay Elijah. Mistulan siyang hinang-hina habang nakasalampak sa paanan ni Knives. "Since you're willing to be so lowly, I should help you, right?" Anik Neves saka walang sabi-sabing hinawakan ang likod ng ulo nila Lain at marahas na inilapit sa kanya. "Do it until I come," nanlilisik niyang utos pa. Nagpanik sila Lain nang makita ang itsura ng lalaki na nanlilisik ang mga mata at parabang wala sa katinuan. "Mr. Dawson, kumalma ka G." Awat nila Lain. Namumula at magana ang kanyang mga mata at nanginginig ang katawan sa takot, na para bang ang nakaharap niya ng mga sandaling iyon ay hindi isang tao kundi demonyo na. Mistulan namang natauhan si Knives nang makita ang itsura nila Lain, timbagang at malalim ang tingin niyang binitiwan sila Lain. "Stop the car." Galit na utos niya sa kanyang driver. Mabilis naman itong huminto sa tabing kalsada. "Get off his car," sigaw niya kay Lain. Hindi na nag-aksaya pa ng oras sila Lain at mabilis niyang binuksan ang pinto ng kotse at nagmamadaling lumabas. Kasunod ni Von ay isang malakas na pagsara ang umalinggaw sa paligid. Pinaharurot ni Knives ang kinalululang sasakyan paalis sa lugar na iyon. Ngunit mula sa side mirror ng papalayong sasakyan, malamig ang mga matang pinagmasdan niya ang baba na magulo ang itsura. "Tatawagan mo ba ng lalaki mo?" "Come on. I really can't wait." Inalis na ni Knives ang paningin kay Lain at saka ibinaling ang tingin sa bintana ng humaharurot na sasakyan. "What traitor?" Nakatayo sa gilid ng kalsada, pulang-pula ang mga mata dahil sa pag-iyak at nag-iisa sila Lain ng mga oras na iyon. Mag-aalas dives na ng gabi at naroon siya sa lugar na walang katao-tao bagaman maraming kabahayan. Gusto sana niyang huminging tulong pero lowbat ang kanyang cellphone, kaya hindi niya alam kung paano makakauwi. May pera naman si Va pero dahil may kalaliman na ang gabi kaya mangilan-ngilan na lang ang sasakyan na dumadaan na halos pawang mga private car pa. Habang nakatayo sa gilid ng kalsada at umaasa na baka may dumaang jeep o kahit taxi man lang, ay isang itim na pusa ang tumalon sa kanyang harapan. Ay, tili niya. Sa gulat nila Lain ay napatalon siya dahilan para matapilok siya sa sariling paa at natumba. Napaupo sila Lain sa kalsada at ramdam niya ang kirot sa kanyang paa. Pinilit tumayo nila Lain, subalit dahil masakit ang bukong-bukong niya, dahil sa pagkatapilok ay mula siyang napauwi. Nayakap nila Lain ang sarili dahil sa lamig ng simoy ng hangin, at habang patagal ng patagal, padalang na rin ang mga sasakyang nagdaraan. Kagatlabing napatingin sila Lain sa madilim na kalsada at kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Hanggang sa malakas na ilaw na nagmumula sa isang sasakyan ang patungo sa direksyon nila Lain. Pero dahil nasisilaw siya sa lakas ng liwanag kaya hindi niya maaninag ang sasakyan. Naisip nila Lain na parang katulad yon ng nakakakilabot na eksena na G. Hikava, kahit namamaga na ang kanyang paa ay pinilit niyang tumayo. Lika, ika siyang naglakad takbo,
pero dahil hindi niya kava ang mabilis na pagkilos kava na abutan siya ng sasakmang Yvonne. Huminto ang kotse sa kanyang harapan kava nakilala niya Yvonne, at maya-maya ibumaba ang bintana ng kotse at sumungaw ang servoso at malamig na anyo ni Knaves. Walang sinabi ang lalaki sa kanva at sa halip ay nakatingin lang ito. Biglang umahon ang galit sa dibdib ni Lalain ng mga sandaling yon. Pagkatapos siya nitong abandonahin sa gitna ng madilim na kalsada, naroon naman ito para panoorin si Va. At para ano? Para pagtawanan? Bakit mavmavroong tao na kasing sama nito sa mundo? Galit na ibinaling ni Lalain ang paningin sa ibang direksyon. Pansamantalang nawala sa kanyang isipan ang masakit na paa na hindi niya mailapat nga maavos. Sasakay ka ba o hindi? Sa wakas ay tanong ni Knaves na baka sa tono ang iritasyon at pagkainip. Lihim namang bumuntong hininga si Lalain. Kung may pagpipilian lang siya, hindi siya sasakay doon pero dahil malalim na ang gabi at wala nang masyado sasakyan ang nagdadaan kaya wala siyang choice. Lika-ika na naglakad si Lalain papalapit sa kotse at nalukot pa ang kanyang mukha at namutla ng makaramdam ng matinding sakit nang mahirapan siyang pumasok. Iniingatan kasi niyang huwag itapak ang paang may pilay. Tahimik siyang naupo sa tabi ni Knaves at namaluktot. Sinikap na huwag madikit ang sarili kay Knaves dahil sa takot na baka isipin nitong muli na isa siyang maruming babae. Nang mapansin naman ni Knaves ang ginawang iyon ni Lalain, ay mas lalong naging malamig ang kanyang anyo, na tila ba tatalunin pa ang North Pole sa lamig. Tahimik at walang pag-uusap sa pagitan ni Lalain at Knaves hanggang sa makarating ang mga ito sa Dawson Residence. Matapos bumaba ng sasakyan ay nagtuloy-tuloy lang si Knaves sa pagpasok sa building na parang walang nakikita. Samantala, tahimik naman na nakasunod si Lalain sa lalaki habang ika na naglalakad hila ang paa niyang namamaga. Muntik pa nga siyang masarhan ng elevator dahil lang makasakay ang lalaki ay kaagad din itong isinara. Mabuti na lang ay mabilis niyang naiharang ang mga kamay. Nang makarating sa suite na una nang pumasok si Knaves sa kwarto nito at halos mabinggi si Lalain sa lakas ng pagkakabalibag nito ng pinto. Naiwan naman si Lalain na nakatayo lang at nakatingin sa direksyon ng kwarto nito. Sa inis ni Va ay gusto na lang niyang matawa. Kung sa bagay, mas magandang ang galit sa kanya ito dahil alam niyang malapit na sila sa katapusan. Hindi na pinagtuunan pa ng pansin ni Lalain ang lalaki, nagtungo na lang siya sa sariling kwarto, isinaksak ang cellphone niyang nag-shutdown saka nag-shower. Makalipas ng halos 20 minutos, lumabas si Lalain ng banyo na hirap nang maglakad dahil sobrang magana ng kanyang bukong. Dahan-dahan siyang naupo sa kama at habang nagpapatuyo ng buhok, ay binuksan niya ang cellphone na nakacharge. Napakaraming missed call at text messages ang natanggap niya mula kay Elijah, pawang nagtatanong kung nasaan siya. Nag-reply naman siya sa text nito at sinabing umuwi kaagad siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Ni hindi niya kayang tumawag dahil natatakot siyang baka malaman nito nagsisinungaling lang siya. Okay, magpahinga ka na, reply ni Elijah sa kanyang text messages at hindi na nagtanong pang iba. Dahil doon ay lalong nakaramdam ng pagkakonsensya si Lalain dahil masyadong mataas ang expectations ng lalaki sa kanya, pero heto si Vat hinahayaan ang sarili na paglaruan ng ibang tao. Ipinasya ni Lalain na mahiga na dahil pakiramdam niya ay pagod na pagod ang kanyang katawan, isip at puso. Ipinikit niya ang mga mata para makatulog subalit napakalikot ng kanyang isipan. Paulit-ulit na umuukil-kil sa kanyang isipan ang sinabi ni Knaves kanina sa loob ng sasakyan. Simulat sa pool, laruan at alagang hayop lang ang turing nito sa kanba. Maruming babae ang tingin ni Knaves sa dahil ang buong akala nito ay marami na siyang nakatalik na lalaki. Kung alam lang ng walang puso na lalaking na ito lang ang una at huling pinagbigyan niya ng kanyang sarili. Pero bakit pa ni Va sasabibin Yvonne? Para ano pa? Alam naman niyang hindi siya nito paniniwalaan. Ipinikit ni Lalain ang kanyang mga mata at hinayaan na tumulo ang kanyang mga luha. Sumisilip ang kanyang dibdib at nahihirapan siyang makahinga sa tuwing maiisip niya ang lahat ng mga pinagdaan niya sa buhay. Ipinangak yata siyang kakambal na ang kamalasan, kaya marahil ay mamamatay din siyang kasama ang kamalasan. Hindi nakatulog ng mayo si Lalain buong magdamag dahil binangungot siya sa kalagitnaan ng gabi. Sa isang parte ng bangungot ay tinawag siyang kerida sa publiko, sa isang parte naman ay inakusahan siya ni Gwyneth na inagaw ang kasintahan nito. Alinman sa mga yon ay kinilabutan si Lalain.
Kinabukasan, nagising sila lain na masama ang pakiramdam at tila lutang. Nang sinubukan niyang tumayo para magpunta ng banyo, natuklasan niyang magana ang kanyang bukong-bukong kaya hirap siyang maglakad. Imposible para sa kanyang pumasok ng trabaho, kaya wala siyang choice kundi humingi kay Ms. Divine ng sick leave. Sa kabutihang palad naman ay pinayagan siya ng mabait nilang directress sa kanyang request. Habang nasa kwarto, ipinasya nila lain na ipagpatuloy ang mga drafts na hindi pa niya natatapos. Tutal ay paa naman niya ang namamaga at hindi ang kanyang mga kamav. Mavroon din siyang mga drawings na tinanggap mula sa kanyang sideline. Pagkatapos ng mga nangyari kahapon at ang bangungot niya kagabi, mas determinado sila lain na matakasan ang kasalukuyang sitwasyon na kinasusuungan niya. Kailangan niyang magtrabaho para magkaroon ng maraming pera, para muling bilhin ang kanyang kalayaan at kinabukasan sa kamay ng lalaking walang puso. At pagkatapos ni Von ay magpapakalayo-layo na silang magkapatid at mamumuhay ng masaya. The Chief Executive Officer's Office si Liam ang impake na ng mga gamit sa opisina ng kanyang boss. Maayos na ang lagay ng debonair dahil sa pamamalakad ni Gnaves Dawson, kaya naman ipinaubaya na ito ni Gnaves sa bagong itinalaga niyang Chief Operating Officer o na si Mr. Finn Carter. Simula bukas, sa Dawson Group of Companies na siya magtatrabaho, upang i-familiarize ang kanyang sarili sa kumpanya na pagmamay-ari ng kanyang pamilya at para mag-prepare sa pagiging Chief Executive Officer niya. Matapos makapag-ayos ay kaagad silang umalis sa kumpanya. Hindi na rin niya tinanggap ang farewell party na suhestyon ng mga board members. He wasn't into that sort of thing and besides, he wasn't in the mood to have fun. Sakay ng itim luxury car ay tahimik na nakaupo si Liam sa passenger seat katabing driver. Samantalang ang kanyang boss naman ay nasa backseat at malamig pa sa yelo ang anyo. Habang nakaupo, napansin ni Liam ang pink na box naglalaman ng pink diamond necklace na ipinabiling kanyang boss para kay Ian Aragon. Nasa sulok Ivo ng sahig kaya dinampot niya ito at nagtaka siya nang makitang halos sira na ang box. Mr. Dawson, the necklace you bought for Emma. Aragon, ani Liam sa kanyang boss. Sumama naman ang mukha ni Gnaves nang makita ang box na iyon. Throw it away, malamig niyang sabi sabay baling ng tingin sa labas ng bintana ng sasakyan. Hindi naman nakapagsalita si Liam. Ang pink diamond necklace na iyon ay nagkakahalagang 50 million pesos. Bakit naman niya itatapon? Of course, wala siyang balak na gawin iyon at sa halip ay itinabi niya ito sa compartment ng sasakyan sa harap ni Va. Habang nasa biyahe, isang bagay ang naalala si Liam sasabihin sa kanyang boss. Siya nga pala, Mr. Dawson. Noong nasa Ziz tayo, tumawag si Ine. Aragon. Hinahanap niya kayo. Ngumisi si Gnaves at napailing-iling nang marinig yon. Hindi ba't ibinigay na niya ang number niya rito? Bakit sa sekretary pa niya ito tumawag at hindi sa kanya? At ayon sa housekeeper sa hotel, nakita raw niyang maraming nilulutong pagkain si Ine Aragon, kaya tinanong niya sa tawag kung babalik kayo para kumain at kung may kailangan pa kayong ipagawa. And after that Aragon didn't order any more food, and according to the housekeeper she ate leftovers for several days. Sandaling na nahimik si Gnaves matapos marinig yon, pero sinabi niya sa kanyang sarili na kaya lang ginawa yon nila Lain ay dahil may plano ito. He will no longer believe in even the slightest kindness that she will show to him. Habang binabaybay ang daan patungo sa Dawson's Company, ay wala sa sariling nagtanong si Gnaves. Pumasok ba dagya ngayon? Yes, clueless na balik tanong ni Liam. Walang idea kung sino ang tinutukoy ng lalaki. Lalain Aragon. Nang lubusang naintindihan naman ni Liam ang itinatanong ng kanyang boss, ay kaagad niyang kinuha ang MacBook na laging daladala sa trabaho. Just a moment, Mr. Dawson. I'll check it. Aniva sa kabinuksan ang application kung saan nakalagay ang employee's records. Enid Aragon is on sick leave, maya-maya isabi ni Liam. Sick leave. Kumunot ang noo ni Gnaves nang maalala ang maputlang mukha ng baba nang tamaan ito ng headlight ng kanyang kotse kagabi. Ipinikit niya ang mga mata sa kasandaling nag-isip. At matapos ng ilang minuto ay dumilat siya na may madilim na anyo. Turn around and go back to the hotel, utos niya sa kanyang driver. Hindi pwede, Mr. Dawson. Your company is holding a welcome ceremony for you, pagtutol naman ni Liam sa kanyang boss.
hindi maaaring wala ito sa seremonya na Yvonne. You will replace me as representative, ani Neves na hindi ka babakasan ng pag-aalinlangan. O okay, Mr. Dawson. Iyon na lang ang tanging naisagot ni Liam dahil mukhang desidido na ang kanyang boss na puntahan si A. Aragon. Ilang minuto pa ang lumipas, narating narinig Neves ang Dawson residence. Nagmamadali siyang sumakay ng elevator ay nang makarating sa suite ay mabilis siyang pumasok sa loob. Tahimik ang loob ng kabahayan nang maabutan niya. Nagtungo siya sa kwarto nila Lain at Akma na sanang kakatok nang makarinig siya ng malakas na kalabog at parabang may kung anong nabasag. Malakas niyang itinulak ang pinto upang buksan yon at ganoon na lang ang gulat niya nang makita niyang nakahandusay sila Lain sa sahig at walang malay. Sa tabi nito ay nagkalat ang basag na lampshade na nakapatong sa bedside table. Dali-daling dinaluhan ni Neves ang babe at kaagad binuhat subalit ganoon na lang ang pagkabigla ni Va nang malamang napakainit ng buong katawan nito. Lalain, pagtawag niya sa pangalan nito pero wala siyang nakuhang sagot. Nang ilapag niya sila Lain sa kama nito ay doon lang niya napansin ang namamaganitong bukong. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Neves, kaagad niyang tinawagan ang kaninang family doctor. Hello Dos. I need you now. Go to the Dawson residence. Okay, Mr. Dawson. Makalipas lang ang 10 minuto ay kaagad nang dumating ang doktor na si Mrs. Buenavista. Kaagad nitong sinukat ang body temperature nila Lain. It's 38.9 degrees. Mataas ang lagnat ni A. Aragon at namamaga ang kanyang ankle, pero wag kang mag-alala, Mr. Dawson, binigyan ko na siya ng acetaminophen para bumaba ang kanyang lagnat at anti-inflammatory para mabawasan ang pamamaga. But I also recommend using physical cooling to bring down his fever faster. Habang nagsasalita ay kumuha ang doktora ng maliit na palanggana na may tubig at akmang babasain na ang tuwalya ng pigilan ito ni Neves. Okay, ako na ang gagawa, Dosi, ani Neves sa kainabot ang tawel na hawak nito. Kapag hindi pa rin bumaba ang kanyang lagnat, maaari mo ring punasan ang buo niyang katawan ng basang tawel dahil makakatulong din ito na bumaba ang lagnat niya, paliwanag pa ni Dosi Buenavista. Okay, Doth. Thank you, ani Neves sa doktora, at matapos ng ilan pang mga paliwanag ay nagpaalam na rin ang ginang. Inirolyo ni Neves ang manggas ng suot niyang long sleeve na nagpapakita ng matipuno niyang mga braso, sa kanilagyan ng basang tuwalya ang noo nila Lain. Muling sinukat ni Neves ang body temperature ng dalaga, at pumalo ito sa 39.2 degrees Celsius. Sa halip na bumaba ay mas lalo itong tumaas kaya naman nagpasya siyang punasan ang buong katawan nito ng basang tawel, ayon na rin sa utos ng doktor. Nagdilim ang gwapong mukha ni Neves habang isang tinatanggal ang buttons ng suot na pantulog nila Lain. Makalipas ang ilang sandali, hubot-hubad na ito at pula ang buong katawan na talaga namang nakatutukso. Neves controlled himself and calmed down knowing that lust had no place in that situation. He carefully calculated every moment as he wiped Lalane's face and body. And finally, after doing countless repetitions, he also brought down the woman's fever. Mula wardrobe ay kumuha si Neves ng nightgown at dahan niyang isinuot iyon kay Lalain, subalit aksidente niyang nahawakan ang sensitibong parte ng katawan nito. Tila naramdaman naman ni Lalain ang ginawa niyang iyon, kaya kahit natutulog ay kumunot ang noo nito at umungol. Kuamti kaagad na nabuhay ang pagnanasa ni Neves sa katawan pero pinilit niyang kontrolin ito. Inangat niya ang kamay at saka marahang pinisil ang pinggi ni Lalain. You're still restless even when you have fever, anas ni Neves. Tatayo na sana si Neves para muling kunin ang palanggana, pero nahinto siya nang makita niyang unconscious na nagpaling-paling si Lalain ng ulo at bumulong sa umiiyak na tono, tama na. Maawa ka. Huwag mo akong saktan. Pagmamakaawa nito sabay tuloy ng luha. Lalain ay nakakulong pa rin sa madilim na kahapon. Paulit-ulit siyang binabangungot ng mga masasamang sinapit niya sa sariling ina. Yakap niya ang sarili, namamaluktot at nanginginig ang buong katawan ng mga oras na iyon. Itinaas ni Neves ang makapal na comforter at dahan-dahang tumabi sa nahihimbing na babe. He hugged Lalain from behind, her body as warm as an electric heater. Namaluktot si Lalain at nagpaikot, ikot sa tabi ni Neves na para bang sisiw na naghahanap ang init.
Mas lalo nitong isiniksik ang sarili sa katawan ni Knives at para bang inaabsorb ang init ng kanyang katawan. At hindi nagtagal ay naging steady na ang paghinga nito, senyales na mahimbing na itong natutulog. Knives gently raised his large hand to stroke his forehead and see if her fever had subsided. Lalaine is still warm even though he wipes her with a wet towel every now and then and is right on time to take the medicine. Pagkaraan ng ilang sandali, inalis ni Knives ang tingin sa babe at kalmadong ipinikit ang mga mata. Pabalik-balik ang lagnat ni Lalaine, tumataas at bumababa. Panay ang kilos nito sa kanyang tabi at hindi mapakali habang panay ang paghuni. Sa kalagitnaan ng gabi, muling inapoy ng lagnat si Lalaine, walang nagawa si Knives, kundi bumangon at muling punasan ito ng basang tawel sa buong katawan at painumin ng gamot. Hanggang sa unti-unting bumaba ang lagnat ng babe at doon lang muling nakampante si Knives. Dahil pakiramdam ni Knives ay mainit ang kanyang pakiramdam dulot ng ulit na tuksong nararamdaman sa tiwing pinupunasan niya ang hubad na katawan ng babae, kaya naman ipinasya muna niyang mag-shower sandali. Gusto niyang alisin ang pagnanasa sa kanyang katawan, lalo pat hindi iyon ang tamang oras at pagkakataon. Makalipas ang halos 15 minutos, lumabas si Knives na nakabihis na ng puting t-shirt at black pajama. Dahan siyang muli na nahiga sa tabi ni Lalaine at niyakap naman siya nito. Mas naging payapa rin ang itsura nito habang natutulog pero buong magdamag ay yakap-yakap siya ni Lalaine na para bang ayaw siyang pakawalan. Hinavaan naman ni Knives ang babe sa ginagawa nito, hindi siya pumalag at sa halip ay ginantihan din niya ito ng yakap pabalik hanggang sa sabay silang nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, mag-uumaga na nang magising si Lalaine. Para siyang lutang pero hindi naman siya nahihilo ng mga oras na Yvonne. Pakiramdam din ni Va ay may mabigat na bagay ang nakadagan sa kanyang katawan, idinilat niya ang mga mata. Isang matipunong braso ang nakita ni Lalaine na nakavakap sa kanyang baywang, nabistahan din ni Vang ang isang parte ng taong iyon na tila nabuhay ng mga sandaling iyon. Sa isang iglap, namula ang mukha ni Lalaine. Nananaginip ba siya? Kung hindi, bakit katabi niya si Knives ng mga sandaling yon sa kama at nakayakap pa sa kanya? Ang pagpipigil na nararamdaman ni Lalaine sa kanyang baywang ay tuluyang nagpagising sa kanya. Dahan siyang umurong papalayo sa lalaki, subalit nagdilat na ito ng mga mata at malalim ang pagkakatitig sa kanya. Sa halip na pakawalan si Lalaine na gustong lumayo sa kanya ay mas lalo niya itong hinila papalapit sa kanya. Awake, tanong ni Knives sa namamaos at tinatamad na tinig. Ibinuka ni Lalaine ang bibig subalit hindi pa rin niya maintindihan kung ano ang nangyayari. Pinagmasdan ni Knives ang mulang pingi ng babe, saka inilapit ang sarili at masuyo itong hinalikan sa noo. Your fever is gone, ani Knives matapos maramdaman sa noo nito na normal na ang temperature ng babae. Natitigilan naman si Lalaine na nakatingin lang kay Knives at hindi makapaniwala sa biglang pagiging malapit nito sa kanya. Ano ang nakain ng lalaki? Bakit biglang bumati ito sa kanba? Nang makita na hindi pa rin nagsasalita si Lalaine at nakatanga lang ay marahang pinisil ni Knives ang pisngi nito at pabirong nagsalita, para kang tanga no nang una pa lang kitang makita, kaya wag mo na lalong gawing tanga ang sarili mo. Ikaw ang mas tanga, sa wakas ay sagot ni Lalaine na nakasimangot. Pinagmasdan ni Knives ang babe sa kakalmadong nagsalita, mukhang hindi ka nga tanga, pero wala kang konsensya. Sandali na hinto si Lalaine dahil maroon siyang naalala kahapon bago siya nawalan ng malay. May lagnat ako, tanong niya. Well, kung di dahil sakin baka namatay ka na sa sobrang init ng katawan mo, exaggerated na tugon naman ni Knives. Now, you owe me your life, nakangising dagdag pa niya. Mamamatay ba agad ako dahil sa lagnat? Pamimiloso po ni Lalaine sa kaharap. Hindi naman, sagot naman ni Knives, saka mas inilapit ang kanyang balakang kay Lalaine. But you almost killed me. Pilyo pang dagdag niya na obvious naman para kay Lalaine kung ano ang tinutukoy nito. Ikaw. Sa labis na kahihiyan ay hindi na alam pa ni Lalaine ang sasabihin. Umatras siya para ikinubli ang kanyang sarili kay Knives dahil init ang kanyang pisngi pero mabilis naman siyang hinapit ni Knives sa kanyang baywang. Bakit ka ba nagtatago? Wala kang konsensya, ani Knives na nakataas ang makakapal at magagandang kilay. Inalagaan kita buong magdamag tapos ito lang ang igaganti mo. Nakagat naman ni Lalaine ang sariling labi at hindi napigilang sabihin ang laman ng isip. Natatakot lang akong sabihin mo na inaakit kita, nauutal na tugon niya.
Para namang bumerang na bumalik lahat kay Neves ang mga sinabi niya kay Lalain noong isang gabi. Sumama naman ang gwapong mukha ni Neves sa narinig. It's your fault, you made me pissed. If not, Calvi would say that. Paano naman kita ginalit, nakasimangot at inosenteng tanong ni Lalain. Wala talaga siyang idea kung bakit nagalit ito sa kanba. Nakipag-date ka sa ibang lalaki habang wala ako. Don't you want to piss me off? Malaki ang utang na loob ko kay Kuya Elijah. Maliban na ilibre ko siya ng pagkain kahit minsan, tura ni Lalain na kinalma ang sarili na magalit, hindi ka ba lumalabas kasama ang ibang babae? Hindi ba't nakipag-dinner ka rin naman kay Lila noon? That's different, pagtanggi ni Neves, kilala ko kung sino ang kasama kong lumabas. Unlike ikaw na tinulungan mo pang magbilang ng pera pagkatapos kang ibenta. You're so naive, makahulugang anya pa. Lihim na napabuntong hininga si Lalain. Okay sige, inaatake na naman si Vanito ng personal. Sumimangot siya at hindi nagsalita. Neves knew that the woman was becoming stubborn again. You treat him as an older brother, does he also treat Val as a younger sister? Siyempre naman. Yun ang sabi diya sakin, tugon ni Lalain sabay irak sa lalaki, huwag ka kasing basta manghusga ng kapwa mo. Nang marinig ang depensa nito ay tumiimbagang si Va. The way he looks at you is not like a brother. You're just too stupid, naive, and blind to see the difference between a good guy and a bad guy. Tila nag-aapoy sa galit ang mga mata ni Neves nang sabihin Yvonne. Kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon, baka isang araw ay maibenta na lang ito ng walang kaalam-alam. Isa then, it will be too late for her to kiss. Hindi naman makapagsalita si Lalain. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganito ang lalaki sa tuwing pinag-uusapan nila si Elijah. Punong-puno ito ng mali siya sa tuwing kasama niya ang taong malaki pinagkakautangan niya ng loob. Dapat malaman ni Neves na kilala si Elijah sa bawat lugar na pinupuntahan ito dahil napakarami tong tinulungan. Hindi ni Va kailanman naramdaman na espesyal ang tingin sa kanya ni Elijah dahil sa loob ng 3 taon na nanirahan ito sa Paco. Hindi na mabilang ang natulungan nitong pamilya at isa na ang pamilya niya roon. Nanggagamot ito ng libre sa loob ng 3 taon. Wala itong sinisingil na maski 5 at kadalasan, ito pa nga ang nagbibigay ng pera at libreng gamot sa mga kapuspalad. Ang napakabait na lalaking ito ay lagi na lang ni-insulto ni Neves at pinag-isipan ng masama, kaya hindi ni Va mapigilan ang sarili na magalit. Maalaga lang talaga si Kuya Elijah, hindi lang sa akin kundi sa lahat. Kava hindi mo dapat yapinag, isa pa ng marumi, pakikipagtalo ni Lalain, ngunit sa mababang tinig. Talagang hindi sumusuko ang babaeng to, Tim, bagang naisip-isip ni Neves. Do you like him so much? Tanong ni Neves sa babae na nakataas ang gilid ng labi. Hindi malaman ni Lalain kung ano ang dapat niyang isagot sa tanong na iyon kaya nanahimik siya. Nang makita naman ni Neves na hindi sumagot ang babe, hindi niya mapigilan ang sariling bahagyang lakasan ang pagkakahawak sa baywang nito. Kung ganon, bakit hindi ka pa maghintay ng konti pa hanggang sa matapos ang kontratra natin? Wouldn't it be great if you could make deal with Elijah Montenegro? Bakit ba kailangan ng babaeng ito na laging subukin ang pasensya at galitin siya? This woman is his nemesis. Nanlaki ang mga mata ni Lalain sa narinig. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Bakit ko naman gagawin iyon sa kanva? Not, ani Neves na blanco ang ekspresyon. Hindi ako ganyang klase ng tao. Itinuturing ko si Kuya Elijah bilang pamilya, kaya imposible iyang sinasabi mo, pangangatwiran pa ni Lalain dahil nakakaramdam na siya ng pagka-depressed sa pinagsasabi nito. Sinulyapan naman ni Neves ang kaharap na para bang pilit inaarok sa mukha nito kung sincere ba ito sa mga sinasabi. Mr. Dawson, pwede bang wag na nating idamay si Kuya Neves sa usapan natin simula ngayon? Mahina at nakikiusap na wika ni Lalain. Para kay Lalain, tama nang siya na lang ang dumadanas ng ganoon. Ayaw na niyang may madamay pang iba. Hindi pa rin naubusan ng katwiran si Neves, kahit katakot-takot na paliwanag na ang narinig niya mula kay Lalain. Didn't you give him camera worth 30,000 pesos? Now vow say you don't like him. Do you think I'm stupid? Alam ni Neves na kuripot ang babae, pero nakapagbigay ito ng kamera na mahigit 30,000 ang halaga. If she doesn't call it true love, who will believe her? Sa isiniwalat ng lalaki. Inigyan niya ng kamera si Joe ay alam pa nito.
Paano mo nalaman na binigyan ko siyang kunot noong tanong niya rito? Naring mataliim naman ang tingin na ipinukol ni Gnaves kay Lalain. How can he say that he thought she was going to give that camera to him? Ibinabalik ko lang ang kabutihang ginagawa niya sa akin, ani Lalain. Inisip niyang aksidente lang nitong nakita iyon kaya nagpaliwanag siya. Dati, binigyan niya ako ng cellphone, at nagbigay din siya ng chocolate sa mga katrabaho ko. Nahihiya na ako sa mga ibinigay niya kaya naisip kong bigyan siya ng kamera, bilang kapalit, mahaba pang dagdag ni Lalain. Sumama lalo ang mukha ni Gnaves. Nagbigay na tayo ng gift sa isa't isa, tapos sasabihin mong wala lang iyon, makahulugang saad pa ni Gnaves. Dahil nga ang sabi ni Kuya Elijah, ayaw ng mama ni Va ang binili niyang cellphone. Nagkataon na nasira ang cellphone ko, kaya ibinigay niya sa akin, tugon muli ni Lalain. Naisip naman ni Gnaves ang cellphone na ibinigay ni Elifa, which is bright pink. Sino naman ang nagbibigay ng ganoong kulay may edad na? At naniwala ka naman sa sinabi niya? Tanga ka ba o nagpapanggap kang tanga? Inis na tanong ni Gnaves sa kaharap. Wala ba itong common sense? Dahil naisip naman ni Lalain na imposibleng makausap niya ito ng mayos, kaya hindi na siya sumagot pa. Then do you agree or not? Kumurap-kurap si Lalain at mapupungay ang mga mata na tinitigan si Gnaves, na para bang nakikiusap. She seduces me again. Nahulog pa rin si Gnaves sa pang-aakit ng babae. Tumaas ang kanyang adrenaline nang makita ni Va itong matamang nakatitig sa kanya. In his dark minds, he wanted to twist her into various positions and make her tear and beg for mercy. Pinigilan ni Gnaves ang sarili sa pamamagitan ng mahinang pagpisil sa baywang nito. Huwag ka nang makikipagkita pa sa kanya, matigas niyang sabi pa. Hindi ko yan masisigurado, prangkang sagot naman ni Lalain. Muling nagdilim ang anyo ni Gnaves dahil sa sinabi ng kaharap. Binigyan na nga niya ito ng magandang oportunidad pero parati pa rin ipinagsasawalang bahala. Ikamamatay ba nito kung makikinig ito sa kanba? Lalain Aragon, we live together under the same roof but you're hooking up with another guy. Ano sa tingin mo ang pinagkaiba nito sa pagkakaroon ng dalawang karelasyon? Nakaangat ang gilid ng labi ni Gnaves nang sabihin iyon, tila baga nakangiti pero mapapansin na may kung ano sa mga mata nito. Alam naman ni Lalain na mali na naman ang pagkakaintindi ng lalaki sa kanyang isinagot. Iibig kong sabihin, hindi naman pwedeng basta na lang ako tatakbo kapag nagkita kami ng di sinasadya, di ba, pangangatwira ni Lalain. Tumaas ang kilay ni Gnaves. Tama naman ang sinabi ng babae kaya nag-isip-isip siya, okay, baguhin natin, ani Gnaves na ikinakunot, noon naman ni Lalain. Kung makikipagkita ka sa kanya, kailangan mo munang i-report sa kin, saad ni Gnaves. Hindi naman nakamik si Lalain. Maganda nga naman ang ganoong paraan para sa isang sponsor. Bilang sangtulad niyang ibon na nakakulong sa hawla, kailangan niyang ipaalam lahat sa lalaki ang sasabihin at ikikilos ni Va. At wala na siyang karapatan na maging malaya pa. Masama ang loob niyang tumango, nag-aatubili, ngunit wala siyang magawa kundi pumayag sa gusto nito. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ni Gnaves nang mahalata ang reaksyon ni Lalain, sabay pisil sa baba nito. Do you think he is as nice as you think? Gnaves ran a background check on Elijah Montenegro and found out nothing but that he is very good when it comes to medicine. Even his family has clean name and has not even been involved in any anomaly. Pero kung titingnan ang mga mata ni Elijah, ay parang may malalim itong inisip at magaling lang itong magbalat kayo. Dahil masyado kang mapanghusga pagdating kay Kuya Elijah, hindi sumasang-ayon na sagot ni Lalain. Mumisi si Gnaves dahil sa sinabi ng kaharap. He's just showing you what he wants to show you. You don't even know if he's a human or a monster, git niya pa. Anyway, pasasaan ba't di magtatagal ay ipapakita rin ng halimaw na ito ang kanyang pangil. Pero bago ang lahat, kailangan niyang bantayan ang babaeng ito para masiguro ni Vang hindi ito mahuhulog sa patibong ng lalaking iyon. Itinikom ni Lalain ang mga labi dahil ayaw na niyang makipagtalo pa sa lalaki. Natatakot siyang masira na naman ang mood nito ng mga sandaling, yon kapag pinagpatuloy pa niya ang pakikipagsagutan. Isa pa, natatakot din siyang mawala na naman ito sa kontrol at paluin na naman siya nito, bagay na nakakahiya para sa kanya dahil matanda na siya para sa bagay na yon. Inangat ni Gnaves comforter at saka marahang tumavo mula sa kama. Naisipan din ni Lalain na sumunod dahil nakaramdam si Va ng pagpuno ng kanyang pantog.
Subalit nawala sa kanyang isipan na namamaga pala ang kanyang paa. Arav. Nalukot ang mukha ni Lalain nang maramdaman ang pangingirot ng namamagang paa at muling napaupo sa kama. Where are thou going? Kunot noong tanong naman ni Knives nang lingunin niya ito. Magbabanvo lang sana ako, sagot ni Lalain na baka sa mukha ang sakit na nararamdaman. Nang sumunod na segundo, namalayan na lang ni Lalain na umangat siya sa sahig dahil kinarga siya ni Knives. Sa pagkabigla nga ni Va, napakapit pa siya sa batok ng lalaki para hindi mahulog. Umangat naman ang gilid ng labi ni Knives dahil sa naging reaksyon ng babae. Kinarga niya ito papunta sa banyo at bago iupo ay nilagyan muna ni Va ito ng tuyong bath towel bago iupo. Nang maiupo si Lalain sa sink ay itinaas niya ang paang namamaga sa takot na baka maitapak ni Va ito kapag bumaba siya sa sahig. Iibaba mo ako, pakiusap ni Lalain sa lalaki. Gusto na niyang lumabas ito ng banyo dahil hindi si Va komportable na kasama ito roon. Bakit naman bababa ka pa? This position is perfect, isn't it? Tanong ni Knives habang nakayuko sa babae. Nanlaki naman at uminit ang kanyang mukha nang ma-realize ni Va ang nangyari noong nakaraan sa loob ng kotse. Ganoong-ganoon kasi ang posisyon nila noon, palibhasa ay matangkad ang lalaki, kaya kahit nasa sink na si Va ay halos magkatapat pa rin ang mukha niya sa pang-ibabang bahagi nito. Wala sa sariling na itulak ni Lalain ang lalaki. Mr. Dawson, hindi ko talaga kaya. Please, wag mong ipagawa sakin. Namumutla ang mukha ni Lalain ng mga oras na yon na para bang isang nakakatakot na bagay ang ipinapagawa sa kanya ni Knives. Sandali naman natigilan si Knives at sumimangot nang maintindihan ang ibig sabihin ng babaeng kaharap. Don't act like I'm bullying you. Wala akong sinasabi na gawin mo, Van, inis na wika niya. Napapahiya namang nagyuko si Lalain ng paningin at nakahinga ng maluwang ng maringyon. Akala niya ay iyon ang ibig sabihin ng lalaki kanina. Nang makita naman ni Knives sa mukha ng baba na parang takot na takot ito kanina, nakaramdam siya ng inis. Her reaction was as if she was forcing him to do the worst thing. Noong nakaraan lang, halos segundo na lang para gawin ito yon. Gusto man niya ang bagay na Von pero nang umiyak ito na para bang napakasamang bagay ang gagawin nito ay hindi niya itinuloy. Pero bakit ngayon, pakiramdam niya ay siya pa ang mali dahil sa ginawa niya? But Kevin now, he feels that he's still the one who's wrong because of what he did. Umisi si Knives sa baba nang hindi ito kumibo. Di ba last time, binigyan kita ng pagpipilian? But you chose to please me rather than Elijah knowing what you were doing. Nanatiling nakatikom ang bibig ni Lalain at masama ang loob na nakatingin lang sa lalaki. Kahit ano naman ang gawin ni Va ay may sasabihin at sasabihin ito. Ano ang gusto nito? Sabihin niya sabihin kay Elijah na hawak siya ng isang tao at ang taong yon ay binabayaran siya para gamitin ang kanyang katawan. Mas kahiva-hiva Yvonne at hindi niya maaatim na malaman iyon ni Elijah, kaya wala siyang pagpipilian kundi gawin ang gusto nito. Kaya wag kang umarte na parang kasalan ko pa dahil binigyan kita ng pagpipilian at yon ang pinili mo, dagdag pa ni Knives nang nanatiling tahimik lang ang kaharap. Masama ang kanyang mukha dahil hindi iyan naniniwala na walang gusto ang babaeng sa Elijah Montenegro na yon. Pero kinalma muna diya ang sarili, kumuha ng basong may tubig at inilapit sa bibig ng babae. Rinse your mouth. Naestatwa si Lalain sa kinaupuan. Kaya ba siya sinamahan ni Knives doon hindi para ipagawa ang gusto niyon, kundi tulungan siyang makapag-linis ng sarili. Bigla-bigla, nag-init ang punong tenga ni Lalain at nautal na nagsalita, ibaba mo na lang ako. Kava ko naman mag-isa. Arevao sure, kaya nang nangangamatis mong paa ang kumilos, tanong ni Knives na nakataas ang makapal na kilay. Sa huli, wala pa rin siyang nagawa nang tulungan siya ni Knives na magsipilyo ng ngipin at mahilamos ng kanyang mukha. Nang matapos siyang makapag-linis ng mukha ay akmang bubuhatin na sana siya ng lalaki nang awatin ito ni Lalain. Sandali lang. Pwede mo ba akong tulungan magbuhos ng tubig? Gusto ko sanang maligo kahit sandali. Hiya na pakiusap ni Lalain sa lalaki. Magdamag siyang may lagnat at pinagpawisan siya ng husto, kaya naman pakiramdam niya ay nanlalagkit ang kanyang katawan. Tumigil si Knives sa ginagawa, inunat ang mahahaba at matipunong mga braso at itinukod sa sink upang ikulong si Lalain sa kanyang mga bisig. Talaga bang inuubos mo ba ang swerte mo't nagagawa mo akong utusan? Tanong pa ni Knives na pinaningkitan ng mga mata ang kaharap.
Nataranta naman sila Lain at nautal na nagsalita, "Sorry, hindi ko kasi kayang gawin mag-isa, wag kang kumilos." Yumuko si Knives at idinikit ang noo sa noo ni Lain para pigilan itong kumilos, at paos na nagsalita, "You have to reward me with something. Maghintay ka lang." Si Knives ay may nakakaakit na kagwapuhan ng mga sandaling yon habang nakatingin kay Lain. Nakataas ang sulok ng mga labi nito at may mapanuksong ngiti sa labi na lalong nagpagwapo sa lalaki. Dahil doon ay hindi maipaliwanag ni Lain kung bakit biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Matapos nyon ay tumayo na si Knives at binuksan ang tubig sa pabilog na bathtub. Hubot-hubad na siya ng buhatin ng lalaki at ilagay sa bathtub na nagsisimula ng tumaas ang tubig. Doon lang din tuluyang naisip ni Lain ang reward na gusto ng lalaki. Kaya naman panik na ikinubli ni Lain ang sarili pero nahawakan siya ng lalaki sa kanyang baywang. Puno ng pagnanasa ang mga mata ni Knives ng mga sandaling iyon. "Inalagaan kita buong araw at gabi pero wala kang ibinibigay sa akin pabalik." "That's unreasonable," anas ni Knives habang nakatingin sa kanya. Habang nagsasalita, ang mga kamay ni Knives ay pumailalim sa mabulang tubig sa bathtub at nagsimulang gumalaw at halos tumatapon na ang tubig sa puting tiles ng banyo. Nanginig ang katawan ni Lain, pulang-pula ang kanyang mukha at nagsimula na siyang mahirapan sa posisyong iyon habang nasa ilalim ng tubig. "Aang paa ko di." Daing ni Lain nang makaramdam ng kirot. Marin itong hawak ni Knives sa kanyang kamay at nagsalita siya sa mababa at namamaos na boses. "Bigod, hindi masasaktan ang paa mo sa ilalim ng tubig." Patuloy ang paggalaw ng kamay ni Knives sa ilalim ng bathtub na nagdulot ng maliit na alon sa tubig na natatapon sa sahig ng banyo. Mr. Dawson ni. Nakakaawang diming nilalain sa kay Knives. Napakapit pa siya sa magkabilang gilid ng tiles dahil pakiramdam ni Va ay mabubuwal si Va. "Hindi ko bibilisan ka kahit sumigaw ka pa," anas ni Knives na litaw ang ungat sa noo. Napaka-sexy at napakagwapo na parabang pinagigigilan ang ginagawa. Nakagat ni Lain ang sariling labi, ang kanyang mga mata ay mapungay at bagaman nakakaawa ay charming pa rin itong tingnan. May kung ano namang naramdaman si Knives sa kanyang dibdib nang makita yon. Itinaas niya ang kanyang kamay at inilapit ang sarili kay Lain. "Ilabas mo ang dila mo," utos niya sa paos na tinig. Naguguluhan namang tumingin si Lain sa lalaki at nagtatanong ang mga mata. "Avo mo bang matapos ka agad? Stuck it out and let me kiss it," muling utos ni Knives sa kamatamang pinagmasdan si Lain. Nag-init ang punong tenga ni Lain dahil sa kahihiyan pero kimirin niyang sinunod ang sinabing lalaki at inilabas ang maliit na dila. Knives' eves darkened. He gently pinched her chin and sucked on her pink tongue and gave her deep and passionate kiss. Hindi naman mapigilang mapaungol si Lain dahil sa pagsipsip na ginagawa ng lalaki sa kanya dila, kasabay ng mabilis na pag-galaw ng kamay nito sa ilalim ng tubig. "Yes, Zen," unggol ni Lain. Lain's moans seemed like music to Knives' ears. Her lips were so soft that it seemed as if the slightest force could injure them. Even her body is very delicate, as if just little pressure on her skin will immediately cause a bruise. So delicate yet so fragile. The desire that Knives felt in his core burned even more, but he had no way to satisfy it. That skyway, he just fits himself into kissing the woman like there's no tomorrow. Mava-mava pa biglang tinapik ni Lain ang braso ng lalaki at pulang-pula ang kanyang mukha na nakatingin kay Knives. Kaagad namang ihininto ni Knives ang ginagawa at pinakawalan ang labi nito. Tanong niya. Hindi ako makahingad." Ani Lain na habol ang sariling hininga. Hindi malaman ni Knives kung matatawa siya o may inis sa babae. Saan ba siya lulugar pagdating sa babaeng ito? Pero realize ni Knives na kailangan niyang turuan ang babaeng ito at sanayin sa ganoong bagay para sa future. Kundi ay maging useless ito at siya lang ang mahihirapan sa huli. Hinavaan ni Knives na sumandal sa kanya ang babe habang hapo ito, sa kamarahan niyang pinisil ang baba nito at iniharap sa kanya. "Baby, gusto mo bang magdamag sa bathtub?" Nakangising tanong niya rito. Natigilan naman si Lain sa narinig. Tinawag ba siya nitong baby? Pakiramdam ni Lain ay sinisilaban ang kanyang mukha dahil sa naring. Nang makitang nahihiya ito, inilapit ni Knives ang labi sa punong tenga nito at namamaos ang boses na bumulong, "Bigod.
Dahil sa hindi makatayo at nanghihina, muling binuhat sila lain ng lalaki hanggang sa kanyang kama. Pakiramdam niya ay mas napagod pa siyang maligo na para bang sumali siya sa marathon. Pagkaraan ng sandaling pamamahinga, tinawagan ni Gnaves ang kanilang butler at inutusan na dalhan sila ng pagkain. At matapos ng ilang minuto ay muli siyang pumasok sa kwarto ng baba upang kargahin ito patungo sa dining table. Tila naintindihan naman kaagad nila Lain ang kanyang gagawin, kaya kahit wala pa siyang sinasabi ay inunat na nito ang mga braso, at nang makalapit ay kaagad itong humawak sa kanyang bato. Yumuko naman si Gnaves, inalalayan ito at kinarga sa kangumisi. Parang sanay ka na. Namula naman ang pisngi nila Lain pero hindi niya magawang sumagot sa lalaki. Pasalamat na lang siya dahil hindi siya pinababayaan nito. Habang karga ang babe ay dumako ang paningin ni Gnaves sa mamula-mula at maliit na mukha nito. Napakaamo nito at para bang batang paslit na nakakapit sa kanyang bato. Naisip niyang mas magiging madali kung ganito sana ito ka-behave tulad ngayon. May naisip tuloy siya ng mga oras na yon na alam niyang hindi nito matatanggihan. 2 araw na nakahiga lang sila Lain at nagpapahinga. Sa loob ng 2 araw at gabi, lagi siyang pinupuntahan ni Gnaves sa kanyang kwarto para alagaan siya. Nang maramdam niyang medyo umayos na ang pakiramdam niya, kinuha niya ang maliit na mesa at inayos ang kanyang higaan saka doon siya nagdrawing ng kanyang drafts. Pero dahil noong nakaraang gabi ay hindi siya pinatulog ni Gnaves, kava naman hindi sinasadyang nakatulog siya dahil sa matinding antok. Nang makabalik naman si Gnaves sa suite at sinilip kung ano ang ginagawa nila Lain, ay tila may kung anong humaplos sa kanyang puso nang makita ang eksenang iyon. Dahan siyang lumapit sa babae at inalis ang lahat ng gamit nitong nakapatong sa malit na mesa nang sa gayon ay makatulog ito ng maayos. Pero habang ginagawa niya iyon ay dumako ang paningin ni Va isang pink na notebook na nakaladlad ng mga sandaling iyon. He glanced at it and stopped what he was doing when he read what it was. Ilang sandali pa inagising naman sila Lain at napapitlag pa si Va nang makita nakaupo sa gilid ng kanvang kama si Gnaves at madilim ang anvo. Biglang umahon ang kaba ng dibdib nila Lain. Ano na naman kaya ang nagawa ni Va? Bakit galit na naman ito ng mga oras na Yvonne? Nagulat sila Lain nang biglang ihinagis ng lalaki ang kanyang notebook at pinukol siya ng nang-aarok na tingin. Care to explain? Tila naman sumabog ang ulo nila Lain nang realized kung ano ang tinutukoy ng lalaki. Nawala sa kanyang isip na sa notebook na yon nakalista kung ilang beses nang may nangyari sa kanila ni Gnaves. Gusto kasi niyang matapos kaagad ang kontrata niya sa lalaki nang sa gayon ay makalaya na siya rito. Napayuko sila Lain dahil sa matinding hiya. Napakainit ng kanyang pingi at hindi niya magawang makatingin sa lalaki. Ay, isinusulat ko lang ni. Nautal na tugon nila Lain at hindi na ni Va masundan pa ang sasabihin. You really opened VPIS, Lalain Aragon, malamig na panimula ni Gnaves, ngayon lang ako nakakita ng taong tulad mo na naglilista ng ganyan. Savang naman ang pagiging artist mo dahil hindi mo sinamahan ng illustration ang isinulat mo, marin at puno ng insultong tura ni Gnaves. Walang mababasang ekspresyon sa mukha ni Gnaves ng mga sandaling Yvonne, pero sapat na yon para manginig sa takot sila Lain dahil ramdam niya ang galit ng lalaki sa timbre pa lang ng boses nito. Lalain. Gusto ko lang i-record, guilty na sagot ni i-record, sarkastikong tura ni Gnaves, hindi mo na dapat ginawa pa yan. Kung gusto mo ng record, next time maglagay kang camera at kumuhang pictures. Hindi ba mas detalvado, Von? Tila umurong ang dila nila Lain ng mga sandaling iyon at hindi niya malaman kung ano ang isasagot sa lalaki ng oras na iyon. Naningkit ang mga mata ni Gnaves nang hindi sumagot ang babaeng kaharap. So natatakot ka ba na baka di ako sumunod i-agreement? Are you afraid I'll forget how many times we've had sex? Nakagat naman nila Lain ang kanyang labi. Kung minsan kasi, nahihirapan siyang tandaan ang oras, kung saang lugar, at kung anong posisyon ang kanilang ginagawa. Hindi niya alam kung kasama ba yon sa kailangan niyang bilangin o hindi. 100 beses ang kanilang usapan, paano naman ni Va malalaman kung tapos na yon o hindi pa kung hindi Va tatandaan ang lahat? Madalas kasing may nangyayari kaya. Natatakot akong makalimutan mo, nauutal at natatakot na pagdadahilan pa nila Lain sa kaharap. Tumiimbagang naman si Gnaves at hindi makapaniwala sa sinasabing lalaki. So these days, you've been calculating to know when it's going to end so you're going to leave me, right?
Samantala, hindi naman maintindihan nila Lain kung bakit ganoon na lang ang galit ni Gnave sa kanya. Bakit may mali ba? Gusto mo bang magtagal ang ganitong sitwasyon natin? Nalilitong tanong nila Lain. Ito ay dahil sa pag-asa na kaya niyang magpumilit ng ganoon katagal. Sino bang to ang gugustustuhing maging laruan habang buhay? Mali ba ang pagtrato ko sa iyo nitong mga nakaraang araw, sa halip ni Gnave sa malamig na tono pa rin? Sa araw-araw na umuuwi sila Lain galing sa trabaho, lagi niyang iniisip kung kailan matatapos ang ganoong set-up sa pagitan nila ng lalaki. Ang totoo'y peke lang ang pagiging masunurin niya dahil sa bawat araw na kasama ni Va si Gnave ay nasasakal siya. Para siyang aso na itinali sa leg at walang kalavaan. Umiling sila Lain sa tanong na yon ng lalaki. Hindi naman sa ganoon, sagot nila Lain. Sa kabaliktaran, sa nakalipas na 3 araw ay naging napakabait sa kanya ng lalaki na maski si Va ay nasurpresa. Pero alam niyang marahil ay dahil lang iyon sa pagiging masunurin niya, at sa oras na sinuwab ni Va ito ay magiging mistulang halimaw na natin ito. Hindi niya kaya ang pagnanasa nito na kontrolin siya. Sa galit ay naikuyom ni Gnave ang kanyang kamao at naglabasan ang tensyonadong ugat niya sa kamay. So iniisip mong iwan ako at magpanggap na parang walang nangyari para makapagsimula ulit, puno ng galit na muling tanong ni Gnave. Nang mapansin naman nila Lain na labi ang galit ni Gnave ay may realized siya. Inisip ba ng lalaki na Kavaniva ginawa ang record na iyon para i-blackmail niya ito? Naisip din nila Lain na kailangan niyang mag-ingat sa isasagot niya dahil baka ma-misunderstand nito kung mali ang sasabihin niya. Ito pa naman ang klase ng tao na mabilis magalit kapag nakaabala ng ibang tao at sinasayang ang kanyang oras. Lumunok muna ng laway sila Lain bago muling nagsalita, ni-record ko lang iyon sa notebook ko kung sakali na makalimutan mo. Kung okay lang sa'yo, pagkatapos ng agreement natin susunugin ko ang notebook sa harapan mo. Isa pa, 3 buwan lang naman kontrata ko sa Debonair kaya aalis din ako kaagad pagkatapos, mahabang paliwanag ni Lain. Servoso ang paraan ng pagsasalita nila Lain na para bang gusto nitong iparating na yon talaga ang laman ng puso nito. Mukhagang napag-isipan na ng baba kung paano makakaalis. Dahil doon, mas lalong maging malamig at madilim ang anyo ni Gnave aalis. Talaga bang gusto nitong magpanggap na parang walang nangyari pagkatapos ng lahat at nagsimula ulit kasama ang Elijah Montenegro na Yvonne? Since you seem to know your position well, now that your sponsor has gone home, maybe you know what Vow should do, puno ng sarkastikong tugon ni Gnave, saka walang sabi-sabing hinila ang baba sa binti. Maghubad ka, utos pa niya kasabay ng paggalaw ng Adam's apple. Nagulat naman sila Lain saka nahihirapang nagsalita, sandali tatayo ako. Ngunit tila bingisik Gnave ng mga sandaling iyon. Naniningkit ang mga mata niyang pinigilan sila Lain sa tangkang pagtayo. Pag sinabi kong maghubad ka, maghubad ka. Sa tingin mo ba ganoon lang kadali kumita ng pera mula sa akin? Kapag sumagot ka pa, dadagdagan ko ang punishment mo. Hindi naman makapaniwala sila Lain habang nakatingin sa lalaki. Hindi to makatwiran, tuto nila Lain bagaman kinakabahan para sa maaaring mangyayari. 1. Itinikom nila Lain ang bibig. Kahit gaano pa pabago-bago ang isip ng lalaki, talagang sinusunod pa rin ito ang agreement at ayon niya ang ginagawa nito sa kanya ngayon. Humugot siya ng malalim na buntong, hininga, hindi ako pumapayag. Wala namang ganyang usapan no ng umpisa, pagtanggi nila Lain sa nais nitong mangyari. May nakalimutan kayata, ani Gnave na nakaangat ang gilid ng labi, di ba ako ang gumawa ng rules? Kaya ako rin ang may karapatan na baguhin yon. Since I am not happy with your service, I have the right to punish you. Nanlamig sila Lain ng mga sandaling iyon ay pakiramdam niya ay nahulog siya sa isang malalim na hukay at hindi niya alam kung ilang bomba ang nakabaon sa hukay na iyon. Gusto mo bang tandaan ang sinabi ko? Sarkastikong tanong pa ni Gnave sa tulalang babe sa baihagis ng notebook. Don't forget what is said today and add 2 more to the agreement. Kapag di yan nagtugma sa huli, nasa akin ang karapatan na i-invalidate Van. Nakagat nila Lain ang lab at gusto sanang magsalita, subalit muli niyang itinikom iyon. Sobrang frustrations ang nararamdaman niya ng mga oras na Yvonne dahil Kavneves. Hindi talaga ni Va maintindihan kung bakit bigla itong nagbabago ng pag-ugali. Sa isang saglit ay mabait ito, at sa sumunod na segundo galit naman ito. Noong nakalipas na 2 araw ay mabait ito sa kanya,
pero bigla-bigla itong naging bang tao sa paningin ni Va. As long as magiging mabait ka sakin at hindi mo ako gagalitin, wala tayong magiging problema, dagdag pa ni Knives na may bahid ng galit ang mababasa sa mga mata. Kanina pa may gustong itanong si Lalain, kaya naman kahit alam niyang galit ang lalaki ay nilakasan na niya ang loob. Pwede ba akong magtanong? Kagat-labing tanong ni Lalain at hindi makatingin ang diretsyo sa mga mata ng kaharap. Kailangan din niyang maging maingat sa pagsasalita dahil natatakot siyang isipin ng lalaki na sumasagot siya at madagdagan pa ang parusa niya. Go, maikling sagot ni Knives. Ano bang ibig sabihin ng pagiging masunurin? Tanong ni Lalain. Gusto talaga niyang malaman sa kaharap kung ano ang ibig sabihin ng pagiging masunurin para rito. Pinuko ng aarok na tingin ni Knives ang babe bago sumagot, hindi mo pwedeng kontrahin ang sinasabi ko, huwag kang makikipagtalo, at higit sa lahat sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Lubusan nang naunawaan ni Lalain ang ibig ng pagiging masunurin para kay Mr. Dawson. Kailangan niyang gampanan ang papel ng pagiging well-behaved at masunurin alaga. Kailangan ay wala siyang emosyon at walang karapatang pantao. Itinikom niya ang bibig. Mukhang ang planong sinabi niya kay Knives na gawing mas madalas ang kanilang paglalaro upang mas mabilis matapos ang kanilang agreement ay hindi umubra. Tila mas madali yatang magtrabaho na lang siya ng magtrabaho para makabayad ng pagkakautang dito. Alam ni Lalain na wala ring silbi kung makikipagtalo pa si Va dahil baka madagdagan pa ang kanyang parusa, kaya naman sumang-ayon na lang si Varito. Naiintindihan ko. Matapos sabihin iyon, sinimulan ni Lalain na sang tanggalin ang pagkakabutons ng suot niyang pantulog nang hindi nagsasalita. Subalit habang ginagawa yon ay hindi niya mapigilang pumatak ang kanyang mga luha. Ang buong akala naman ni Knives ay makakaramdam siya ng satisfaction nang makitang tila batang paslit na napapasunod niya si Lalain pero nagkamali siya. Nang makita niya sa mukha nito ang matinding pagtutol ay nakaramdam siya ng iritasyon. Ano ang karapatan ng babaeng ito na umastang argabyado samantalang ito ang araw-araw na nagbibilang kung kailan siya iwan? Mas lalong nagdilim ang anyo ni Knives saka walang sabi-sabing binuhat si Lalain patungo sa banyo. At dahil alam ni Lalain na mayroong misophobia ang lalaki, alam niyang ayaw nitong makipagtalik bago ito maligo, subalit sa pagkakataong yon ay magkasalo silang naligo at nag-sex sa ilalim ng rumaragasang tubig.